Mga idol at kabayan, breaking news! Mga sundalo ng Amerika sa Iraq sugatan matapos paulanan ng rocket at missile ng mga grupong konektado sa Iran ang base militar ng mga Amerikano sa Iraq. Amerika agad na gumanti. Naglunsad ng opensiba ang US Central Command sa mga grupo na suportado ng Iran. Tinarget at binomba nito ang mga base militar at imbaka ng armas ng kataib Hezbollah. Naku po, ikasyam na opensiba ng Amerika sa mga Houthi sa Yemen. Muling ikinasa dalawa sa mga missile launcher ng Houthi na armado na ng mga missile. Winasak ng US Navy. Ganito kadelikado maging kalaban ang Amerika dahil nakikita nila ang galaw ng kalaban in real time. Senator J.V. Ejercito nagparamdam na ayon sa kanyang post. F-16 multi-role fighter ang pinapangarap natin para sa ating Philippine Air Force. Dagdag pa ng senador, gagawin natin ito isang pagpakita ng tiwala sa kakayahan ng F-16 multi-role fighter na matagal nang subok pagdating sa pagsiguro ng seguridad ng isang bansa. Isang barkong pandigma ng Amerika na may laser dumating sa Subic. Siguradong iiyak na naman ang China. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro muling binira ang China dahil sa pangharas nito sa mga kababayan nating mangisda sa Baho di Masinloc. Matapos atakihin ng kataib Hezbollah, isang grupo na suportado ng Iran, ang base militar ng Amerika sa Iraq kung saan nagresulta ito ng ilang injury sa mga sundalong Amerikano. Ilan sa mga sundalong Amerikano ang nagtamo ng traumatic brain injuries nang matamaan ang kanilang base militar sa Iraq, ang In Al-Sad Air Base ng ballistic missiles at rockets. Ngayong araw, naglunsad ang puwersa ng Amerika ng counter-offensive sa mga milisya ng Iran. Ang US Central Command ay naglunsad ng unilateral airstrike laban sa tatlong pasilidad na ginagamit ng Iran-backed kataib Hezbollah, militia group at iba pang grupo na suportado ng Iran sa Iraq. Ito ang sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa kanyang pahayag. Target ng US forces ang kataib Hezbollah headquarters, imbaka ng mga armas, training location para sa mga rockets, missile at maging ang kanilang one-way attack unmanned aerial vehicle capabilities. Ayon kay Secretary Lloyd Austin, hindi ito magdadalawang isip kasama ang Pangulo ng Amerika na maglunsad ng anumang opensiba para sa kaligtasan ng mga base militar at sundalong Amerikano saan man sa mundo. Isang pagpakita ng kakayahan ng Amerika na kaya nitong panagutin ang sinumang mga kalaban na naghahasik ng kasamaan at pinapahina ang kapayapaan saan man sa mundo. Matapos nating ibalita kahapon ang magkasabay na opensiba na ginawa ng Amerika at United Kingdom sa mga Houthi sa Yemen, ngayong araw muling ipinahayag ng US Central Command na muling naglunsad ng isa pang round ng preemptive self-defense strike ang US forces sa mga Houthi terrorist group sa Western Yemen. Dalawa sa mga anti-ship missile launcher ng Houthi na handa na sanang malunsad ng pag-atake sa mga pangkomersyal na barko at maging sa mga barkong pandigma ng Amerika sa Red Sea ang winasak ng puwersa ng dagat ng Amerika. Paano nalaman, na-detect at gaano kabilis umaksyon ang Amerika sa ganitong mga banta ay ang dahilan kung bakit ang Estados Unidos ang maituturing natin na pinaka-advance sa real-time na digmaan. Hindi lang yan mga kabayan, busy man ang ibang puwersa ni Uncle Sam sa gitnang silangan. Hindi ito nakakalimutan na palakasin ang depensa ng kaalyado at kaibigan nito, ang Pilipinas. Kita sa isang larawan ang pagbabalik sa Pilipinas ng isa sa barkong pandigma ng Amerika, ang USS DDG-100, isang early bird class destroyer ay nakadaong ngayon sa Subic Bay, Freeport. Ang USS DDG-100 ay kabilang sa Carl Vinson Carrier Strike Group na kamakailan lamang ay dumaong din sa Pilipinas. Alam niyo ba mga kabayan na isa ang USS Kidd sa 8 barkong pandigma ng Amerika na merong kakayahan na wasakin ang mga aerial targets sa pamamagitan ng laser. Ang pag-deploy ng barkong pandigma ng Amerika sa Pilipinas ay isang pagpapakita sa China na bantay
sarado ng puwersa ng Amerika ang ating bansa. Ngayong araw, ginulat tayo ni Senator J.V. Ejercito. Nagparamdam na, ayon sa kanyang post, F-16 multi-role fighter ang pinapangarap natin para sa ating Philippine Air Force. Dagdag pa ng senador, and I quote, "We will make it happen," unquote. Isang pagpapakita ng tiwala sa kakayahan ng F-16 multi-role fighter na matagal nang subok pagdating sa pagsiguro ng seguridad ng isang bansa. Kita naman ang isang barkong pangkomersyal, ang Zographia, isang Greek bulk carrier na tinamaan ng ballistic missile ng Houthis sa Yemen. Noong ika-16 ng Enero taong kasalukuyan, makikita ang pinsalang natamo nito mula sa deck at lumusot ito sa bandang port site ng barko. Ganito kadelikado ang ginagawang iligal na pag-atake ng mga Houthis sa Red Sea at Gulf of Aden na dapat nang matigil dahil ito naman ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pangdaigdigang merkado. Kasalukuyang nasa Suez Canal naman ngayon ang nasabing barko para sa mga pagsusuri at posibleng gagawing pagkukumpuni bago ito muling makabalik sa paglalayag sa karagatan. Hindi naman pinalagpas ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas ang ginawang pangaharas ng China sa mga kababayan nating mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Secretary Gibo Teodoro muling binira ang China. We have contingency measures and long-term plans on the West Philippine Sea. However, for incident response, it is the National Task Force on the West Philippine Sea, particularly in Baho de Masinloc, which is a Coast Guard and a BFAR area. But that doesn't go to say that we do not condemn the act of China, which it has no business doing in harassing Filipino fishermen. There is strength in numbers, and there's enough catch for all as long as you are unimpeded inside the Baho de Masinloc. The best advice I can give is huwag magsosolo-solo ang maliliit na fishermen. A lot of times also we have fishermen rescued at sea because nagsosolo. Even in our service outsourcing, we have to tailor even the most basic services to conform to operational security. Our contractors, for example, they are now being subjected to secure and strict vetting, because how do we know what they're doing in there? Secondly, even our janitorial services, I've given the instruction to stop outsourcing these things already, because I mean, you're getting them from manpower agencies. They're not properly motivated. They are part of your secure environment, and yet they are a possible target for espionage and other things. So there is a full security review ongoing. Laban Pinas.